Ang kwentong tungkol sa isang nilalang na batibat. Sa isang malayong baryo sa Pilipinas, may isang malaking puno na tahanan ng isang nilalang na tinatawag na batibat. Ang batibat ay isang malaking babae na may mahabang buhok at malalaking mata. Kilala siya sa kanyang kakayahang magdulot ng bangungot sa mga taong natutulog. Isang araw, isang masipag na magsasaka na nagngangalang Goyong ang nagtangkang putulin ng puno na tahanan ng batibat upang gawing kahoy para sa kanyang bagong bahay. Hindi niya alam na ito ang tahanan ng batibat. Sa kanyang pagkasabik na makabuo ng mas matibay na tahanan para sa kanyang pamilya, hindi niya naisip na baka may iba pang nilalang na maaaring maapektuhan ng kanyang ginawa. Nang matapos ang kanyang bahay, nagsimula siyang makaranas ng mga kakaibang pangyayari. Tuwing natutulog siya, nagkakaroon siya ng mga bangungot na puno ng takot at bighati. Sa kanyang mga panaginip, nakikita niya ang isang malaking babae na nagbabanta sa kanya. Ang mga panaginip na ito ay nagpatuloy gabi-gabi na nagdulot sa kanya ng takot at pagkabalisa. Natakot si Goyong at naghanap ng tulong sa matandang albularyo ng baryo. Sinabi ng albularyo na ang mga bangungot ay dulot ng batibat na galit dahil sa pagputol niya sa puno. Ang puno pala na iyon ay hindi lamang tahanan ng batibat, kundi sagrado rin ito sa mga nilalang na tulad niya. Upang mapatawad ng batibat, kinailangan ni Goyong na itanim ang mga buto ng puno at alagaan ito hanggang sa lumaki. Ginawa niya ito at unti-unti, ang mga bangungot ay nawala. Sa bawat araw na lumilipas, nagpatuloy siya sa pag-aalaga sa puno na nagpapakita ng kanyang pagsisisi at paggalang sa kalikasan. Mula noon, natutunan ni Goyong ang kahalagahan ng paggalang sa kalikasan at sa mga nilalang na naninirahan dito. Ang kwento ng batibat at ni Goyong ay patuloy na kinukwento sa mga bata bilang paalala na mahalagang pangalagaan at igalang ang ating kalikasan.